Is it just me o meron din sa inyong nakakaranas ng ganito? Meron kayong katrabahong pinag-iinitan ka dahil magkaiba kayo ng iboboto. Meron kang tropa na lagi kang tinatabla dahil ang t-shirt mo ay pula. Meron kang friend sa social media na bigla kang in-unfriend dahil hindi siya sang-ayon sa iyong opinion. And worst, meron kang kapamilya na bigla kang ininsulto dahil ikaw daw ay bobo. So ayun na nga, may nagalit sa akin kamag-anak ko. Kung napanood nyo yung video na to, ang daming na-triggered be. At isa dito ay ang aking tiyahin na itatago natin sa pangalang Tita Lenlen. Sinimplihan ko na nga sagot ko para maintindihan ang copy-paste mong utak pero wala ka ng pag-asa. You and your twisted brain. Ikaw ang magbasa ng tama at totoo. Huwag dependent sa brain ng iba. Gamitin mo sarili mong utak at hindi argumento ng iba. You are useless. Grabe, di ba? Galit na galit yarn. Aware kaya siya na pamangkin niya ako? Anyways, by the look of her comment, mukhang hindi siya fully aware sa current situation natin ngayon. Kasi tignan mo ha, after EDSA Revolution, are we enjoying the first world country perks that it had promised? After EDSA Revolution, nabawasan ba yung mga korap sa gobyerno? After EDSA Revolution, dumami na ba ang magagandang trabaho dito sa bansa? After EDSA Revolution, hindi pa mas dumami pa ang mga pulubi sa lansangan? Newsflash, Tita Lenlen, third world country pa rin tayo 36 years after EDSA Revolution. 36 years after EDSA Revolution. Let that sink in. Okay na? Sabi ni Einstein, the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Perhaps that's what we are doing. We kept on insanely hoping for a leader na magbabago ng takbo ng buhay ng mga Pilipino. A superhero persona na perpekto sa inyong paningin. Please do remember that we're trying to elect an executive position. A president and not a pope. We need a leader and not a puppet. Kung maaari sana yung hindi mahilig magbasa ng script at humingi ng advance questions. Sample, sa recently concluded CNN debate, binigyan ng papel at ballpen ng mga kandidato to take down notes. Okay. Pero ito ang pinagtataka ko ha. Merong isang question na siya ang unang sasagot. And right after the question, tila baga nagbabasa na siya ng kanyang isasagot. Our next question is this. Should you win, who will be your health secretary and why? Let's start with Vice President Leni Robredo. Hindi ko po pamangalanan pero sigurado na ang Health Secretary, number 1, expert in the field. Number 2, napakahusay na manager dahil kailangan ito. Number 3, respected by his peers or her peers. And number 4, definitely hindi magiging political yung appointment. Paano siya nakapagsulat ng notes right after that question? I mean, the flash, ikaw ba yan? VP Leni, ang sabi po ninyo, multilateral talks. What if these talks don't work? What is your plan B? Day 1 ng aking presidency, ang konsepto ng instrument of national power ang ating susundin. Ano ito? Number 1, diplomatic. Papalakasin natin yung pakikipag-ugnayan natin sa ating mga allies. Mga ibang bansa na pareho yung paniniwala sa atin para meron tayong kakampi just in case merong aggression. Pangalawa, yung informational. Sisiguraduhin natin yung pamahalaan natin yung nangunguna para i-push yung isang national consensus. Yung narrative natin ay kailangan magkaisa yung mga Pilipino behind it. Pangatlo, yung military, sisiguraduhin natin na all throughout the program, siya lang ang consistent na tingin ng tingin sa kanyang kodigo. Notes. Bigyan sila ng special preferences. Yung mga batas na measures. Meron measures, yung people empowerment para nag-launch po tayo ng Bayanihan Eskwela nung wala ng paaralan. Meron tayong mga community learning hubs para dun sa mga nawalan ng trabaho. Meron tayong swab cab. Meron po tayong Bayanihan e-consulta. Meron dahil kailangan ito. Ng peers or her peers. And walang tenga. Yung ating mass transport call sa aming track record. Kaya para sa akin, ito yung presidente talagang yung pa siya dumadating. Tayo nito, tayong fuel subsidy, meron tayong automatic suspension. Yung masabawas sa bawat pamilyang panggastos ay yung ating kailangan kasi ang konsepto ng instrument of national case merong aggression na para behind it. Pangatlo, yung napakita nyo ngayon ng bago po ako naging bagong sugang yung threat na yung pagbati ng plunder in the past.
Tsaka let's be real, hindi ikaw yan, ma'am, kapag wala kang paulit-ulit at nababagabag na statements na iyong. Ako kasi para sa akin, kung akong tatanungin, trademark mo na yun eh. So with that being said, kailangan natin ay yung may alam sa mga pinagsasabi niya at hindi lutang magsalita, lalo na on a nationwide broadcast media. Yung pinakauna kong phenyl ay yung title. Yung pinakauna kong phenyl ay Hindi mo po pwedeng sabihin tumulad tayo sa Ukraine na handang makipaggera para ipaglaban ang kanilang bansa against Russia. Pero sa akin kasi yung pinapakita nitong conflict between Ukraine and Russia, parang pwede natin siyang maihalintulad. Pwede natin siyang maihalintulad sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Isang maliit na bansa na ang karating na malaking bansa ay meron siyang conflict. Pero pinapakita ng Ukraine na kaya niyang ipaglaban yung isang rules-based na pakikipaglaban ng kanyang karapatan dahil strong yung kanyang relationship with the allies. Nandyan yung US. Strong yung kanyang relationship with the allies. Nandyan yung US. While I will not send American servicemen to fight in Ukraine. I will not send American servicemen to fight in Ukraine. We have supplied the Ukrainian military with equipment to help them defend themselves. We provided training and advice and intelligence for the same purpose. Tingnan mo ang nangyayari ngayon sa kanila. Imbis na nag-uusap na maayos, nagdadirahan tuloy sila. Kaya mas lalo talaga akong bumilib kay PRRD, lalo na sa kanyang foreign policy para sa ating bansa. A friend to all, an enemy to none. Now, Tita Lenlen, hindi ko kayo masisisi kung wala kayong ibang source kundi ang ABS-CBN o Rappler. They are well known for being an oligarchy-owned, biased media. Least trusted news outlet na nga sila ng mga Pilipino eh. Hindi totoo. Twisting facts na naman. Ayan na to. Imbenta. But here's what I want you to understand, Tita Lenlen. We have a problem with our system. Katulad mo, at katulad ko, at katulad ng maraming Pilipino. Kaya tayo maraming panatiko ngayon sa mga politiko ay dahil sa presidential system. Paulit-ulit tayong umiidolo sa tao. Personality politics. Insane, di ba? Kung naka-parliamentary system lang sana tayo, na kung saan ay nakafocus ang mga kandidato sa kanilang plano, sa mga plataforma na ikabubuti ng bayan. Hindi importante dito kung saan lupalop ka ng mundo nagtapo. Ang importante dito ay kung kaya mo bang patakbuhin ng bansa na maayos. Kung lalabas tayo ng Pilipinas at titignan natin ang ating mga kapitbahay, madami na sa kanila ang gumagamit ng ganitong sistema. And it shows na it's working. Kasi kung titignan natin on a global scale, mas makikita natin na ang top performing countries ay naka-parliamentary system. Wala tayong makikita nagbubudot so nagkakaduki nilang kandidato tuwing eleksyon. Wala tayong makikita mga die-hard fans ng mga politiko nila na nag-aaway sa social media. Wala tayong makikita politiko na kada minuto nagpapa-press con at umiiyak. We have a problem with our system. Let's correct the Constitution. Yes to FDI-friendly federal parliamentary. Ay nga pala, sa mga nagtatanong kung saan ba makakakuha ng ganitong correct movement t-shirt, available na po ito ngayon and you can get yours now here. Ay wow! Grabe! Ayos to ah! Ganda oh! Kasya sa akin to. Astig! Bibili ako nito. Tara na! Let's go! Correct the Constitution. And just to give a quick rebuttal sa mga comment ni Tita Lenlen. Everything depends on the good governance and right leadership. Correct! That's why we need to shift to a parliamentary system para makasiguro tayo na yung leader natin ay hindi lutang, especially on a weekly televised parliamentary debate. The Philippine economy is at 198 billion, but as Pinoy ends his 6-year term, it has grown to 320 billion economy, surpassing half of all the presidents of the Republic with a term of 40 years. Naramdaman nyo ba? O ako, hindi ko naramdaman. Real talk, majority ng mga Pilipino hindi ito naramdaman. Alam nyo kung sino naka-benefit dito? Oligarch. We need to sustain this growth, but which the Duterte administration failed to do. Uy, fake news yan, tita ha. Asan yung data mo to support that claim? Kasi as per research, Philippines should be an upper middle class country na kung hindi na tumama ang pandemic. Pinahagi ng pamunuan ng NEDA na magiging upper middle income country na sana ang Pilipinas noong nakarang taon bago pa man tumama ang pandemya. Yung ating economic growth performance in the year 2016 to 2019 ay nag-average ng 6.6%. Ito ay mataas. Bago po mag-COVID-19, magiging upper middle income country na tayo sana
in 2020 bago po mag-COVID. And our economy is slowly rising up again. And I'm sure tataas pa yan thanks to the Build program ni PRRD. Partida, tulog pa yan ha. Sabi ng mga tropa mong kakambing. Kakambing. With this in mind, there will be lesser OFWs working abroad. False hope na naman, tita. Ilang taon na, gising na. The main reason kung bakit patuloy na dumadami ang OFW is directly because of Article 12, Sections 9 to 11 ng ating konstitusyon na pinipigilan ng ating bulok na 1987 Constitution ang mga foreign investors na magnegosyo dito sa ating bansa, resulting to lesser quality jobs. Kaya ang ending ay nagsisialisan tayo dito at nagpupunta sa mga bansa na bukas sa foreign investors. How ironic! Ang dami ko na pong nagawang explainer videos regarding this backed with empirical data. Pero mas maganda dito, ask ng OFW and listen to their point of view. Choosing the right leader plays a key role to achieve this. I agree! Kaya dapat nating piliin ang mga kandidatong magsusulong ng constitutional reform towards an FDI-friendly Federal Parliamentary Philippines. You create splice videos and confuse the people. May link po sa mga sources ng full videos kada episode na ginagawa ko. I have watched the footages at talagang hilong-hilo ako kapag nagsasalita yung nanay nyo. Hindi ko ma-imagine na siya ang ihaharap natin sa mga world leaders. Siguro kailangan niya lang ng 8 hours sleep. Baka lang. These are liars and bastards whose job is to twist facts and bastardize history. Uy, grabe siya, tita. Multimedia content creator po ako, in case you didn't know. Hindi po ako binabayaran ng kahit na sino para gumawa ng ganitong content. Pero ibang usapan ngayon kasi monetize na ako sa YouTube. Magkakaroon na ako ng budget in the future to produce this kind of content. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like, comment, and share. Subscribe to our YouTube channel. Ganun. Pero bottom line, all of these materials are for the advocacy of changing our rotten 1987 Constitution. Apologies if I may hurt your feelings, Tita Lenza, in watching my content. Hindi po siguro ikaw ang target audience ko, or siguro talagang, you know, it hurts. Do not resort to twisting facts. As far as I know, lahat ng mga sinasabi ko is backed with years of research ng mga scholars at may hard evidence to prove it. Personal opinion matters, but numbers don't lie. We did our research. Prove us wrong. Correct the Constitution. And as a final note, sa mga magkakaibigan dyan, magkakatrabaho, at lalo sa mga magkakapamilya, it's not worth burning bridges dahil lang sa politika. Huwag niyong ipagpalit ang mga mahal niyo sa buhay para lang sa idol niyong lutang. Kaya wag na tayong mag-away-away. Peace na. Sige na. Peace na tayo. Ganito ka. Ganito ka, bili. Peace na. Ayaw niyo talaga ng peace no? Gusto niyo ganito. Lutang. Laban.